Kung ikaw ay isang single dad na hindi pa kinasal ever, malaki ang potential mo na makahanap ng babaeng bagay para sa iyo. So, let's move forward at sasabihin ko ang tamang diskarte sa pakikipag-date at pagpili ng babae para sa iyo. Tara, pagchismisan natin yan. Hmm. Ang challenge sa pagsisimula ng paghahanap ng makaka-date bilang isang single dad ay nagsisimula kung gaano kaganda ang buhay mo. Pagkatapos, kung gaano ka karesponsable sa anak mo, lalo na kung ikaw mismo yung nag-aalaga dito. Kung hindi naman, nagsusustento ka ba ng maayos? At kung may konta ka ba sa ex mo o wala? Kasi kung responsable kang ama sa anak mo, isang positive attribute yan na nagugustuhan ng babae. Kasi if ever na maging seryoso ang relasyon nyo at mag-aanak kayo, sure siya na hindi mo aabandonahin o papabayaan yung magiging anak mo sa kanya. At syempre, dapat successful ka, financially stable, gwapo ka, hindi boring ang buhay mo. Yan ang pinaka-the best attribute na dapat meron ka bilang isang single dad. Kung balak mong maghanap ng babaeng ipapasok mo sa buhay mo at ng buhay ng anak mo. Pero kung hiwalay ka lang sa asawa mo at may anak kayo, hindi single dad ang tawag sa iyo, kundi married with child. Yan pa rin ang status mo dahil walang divorce dito sa Pilipinas. Hindi para sa iyo ang video na to. At dapat magpa-annulment ka muna ng kasal mo bago ka mamabae uli para hindi sumakit ang ulo mo sa asawa mong maghahabol sa iyo at magpapatulpo kapag nalaman niyang masaya ka na doon sa bagong babae mo. Ganyan yung mga ex pag nakita niyang masaya at maligaya yung pinalit mo sa kanya, bigla yang magpaparamdam at maghahabol sa iyo. Kaya dapat siguraduhin mo munang annulled yung kasal mo sa kanya para kung magmo-move on ka na sa bagong babae, hindi ka na magkakaproblema dahil sa paghahabol ng asawa mo. Nandito ka kasi naghiwalay kayo ng kalibin mo, pero may anak kayo. So, what's the catch kung bakit kayo naghiwalay? Ikaw ba yung nang iwan o yung babae? I will not say na ito yung perfect video para sa iyo. Kasi may mga nakalibin ka naman ng matagal at pinaasa mo ng matagal yung babae. Tapos, inanakan mo pa. 'Di ba? Kung ikaw yung nang iwan, ano sa tingin mo yung magiging reaksyon ng babae o impression sa'yo kung matagal at pinaasa mo yung ex mo tapos inanakan mo pa? Gusto ko lang kasi linawin yung mga bagay-bagay at detalye tungkol dun sa past relationship mo at bakit nagkahiwalay kayo. Kasi ang video na to ay intended talaga sa mga single dad na matagal nang natenga yung manoy nila dahil siguro naging focus sila para maging maayos yung buhay nila at busy sila sa pagpapalaki ng tama doon sa anak nila. Gagawin kong example yung experience ko. Gaya ko, 9 years akong hindi nakipag-date and zero sex. Totoo yan. Hindi kasi ako kasal. Medyo nabiktima lang kasi ako ng babaeng may baby rabies. Kaya nagkaanak ako ng hindi sinasadya. Dahil sa pagkakamali kong yun, sobra akong nag-struggle sa buhay kasi nasa akin yung anak. Pero ang ginawa ko, nag-focus ako sa sarili ko. Kaya, inaim ko muna na palakihin muna ng maayos yung anak ko at i-enjoy ang buhay binata kahit may anak na. Actually, sinagip talaga ako ng Japanese porn. Siyempre, iba-iba tayong mga lalaki. Hindi naman talaga kailangan patagalin ng sobrang haba ng panahon bago humanap ng bagong babae. Pinupunto ko lang naman kasi ay dapat learn from your mistake. Alamin mo kung saan ka nagkamali dati at dapat hindi na maulit kung ano man yung pagkakamali na yun sa pagpili mo ng babae. So, kung ano man yung pagkakamali na yun, panoorin mo na yung video ko tungkol sa babaeng dapat iwasan mo agad. Na-compile ko na yan based sa experiences ko sa babae at gusto kong i-share para mas maintindihan ng mga lalaki ang mga dapat gawin kapag gusto na nilang mag-move on at maghanap ng bagong babaeng makakarelasyon.
May dalawang klase kasi ng single dad o single father. Una, yung nasa iyo yung anak mo. Pangalawa, yung nagsusustento ka lang doon sa anak mo. Disclaimer, hindi single dad ang tawag sa lalaking kasal na at may anak pero hiwalay sa asawa. Malinaw yan ha. Kung ako yung tatanungin mo, mas okay kung ikaw yung nag-aalaga o nasa yung poder yung anak mo. Kasi mas magagabayan mo siya ng tama at mapapalaki ng maayos. At dapat siya yung mas priority mo maliban sa ibang tao o bagong babae. Sasabihin ko dito yung mga tips na pwedeng makatulong sa iyo sa proseso ng pakikipag-date bilang isang single dad o single father. Tip 1, ang anak mo ang pinaka-importanting tao sa buhay mo. Kasi dugo mo yung dumadaloy dyan. Sa totoo lang, ito yung pinakamahirap na part sa pakikipag-date sa babae kapag single dad ka. Make sure na tanggap, naiintindihan at nire-respeto ito ng babaeng nagugustuhan mong karelasyonin at ipapasok sa buhay mo. Kung nakapanood ka ng mga pelikula o kaya fairy tales o kung nakapagbasa ka ng mga novels, madalas kasi kapag wala yung ama at busy sa pagtatrabaho o minsan kung namatay, naiiwan yung anak na kasama yung babaeng bago na dinala niya sa bahay niya. So, hindi niya alam kung ano yung totoong nangyayari doon. Madalas, hindi magandang bagay ang nangyayari dun sa anak. Tandaan mo, mas okay na maghiwalay na lang kayo ng babae kaysa masira ang relasyon mo dun sa anak mo. Pangalawang tip, communication to your child is the key. As a single dad, bago ako nagsimulang maghanap o makipag-date sa babae, inunti-unti ko munang sinabi sa anak ko o yung pagpapaalam sa kanya na kailangan ko rin ng makakasama sa buhay, like kailangan ko rin magkaroon ng girlfriend. Simula nung nag 6 years old siya, unti-unti hanggang nung 9 years old siya, doon lang ako nag-start kasi nag-prepare pa ako para sa sarili ko. Pinapaliwanag ko rin sa kanya yung mga sitwasyon kung sakasakaling magkaroon ako ng girlfriend. Ginawa ko yun kasi gusto kong maramdaman ng anak ko na siya yung priority at pipiliin ko if ever na may mangyari na hindi maganda doon sa magiging karelasyon ko sa babae. Kumbaga, nag-build up muna ako sa kanya ng trust. Tapos, nilinaw ko sa kanya na hanggang sa magkaroon siya ng konting pangunawa dun sa sitwasyon na pwedeng mangyari kung sakasakaling magkaroon ako ng bagong girlfriend na makakasama. Kasi, di ba, di mo naman expect kung pwedeng maganda yung maging relasyon mo o masama. So, ang naging key ko doon ay constant communication para walang gulatan kung sakasakaling magkaroon ka ng bagong babaeng ipapakilala sa kanya. Pangatlong tip, huwag kang magmadali. Always take your pace slowly but surely. So, gaya ng sinabi ko kanina, 9 years akong hindi nakipag-date. Nag-start akong mag-seed sa anak ko nung 6 years old siya. Tapos, yun yung taon na nag-ready ako. After 3 years, nagsimula na ako. Well, syempre, saan ba ako unang nag-start at nagbaka sakali? Doon sa dating apps. Kasi yan yung pinakamadaling source kung saan ka makakakilala ng bagong babae. Doon sa Facebook at saka sa Tinder. Yan lang yung dalawang tinry ko. Well, nung nagsisimula ako, medyo talagang nahirapan akong maghanap. Kasi nangangapa talaga ako. Lalo na nung mga umpisa. Pero naglaan ako ng panahon at oras para matuto. Kaya nagkaroon ako ng mga successful matches and dates. Yun lang, sa sobrang dami ng pagpipilian, masyadong madami yung mga babaeng may red flags at dapat iwasan mo agad. Personal opinion ko lang naman kasi parang wala pang 5% talaga yung makikilala mong babaeng matino sa online dating apps. At doon ko rin na-realize na yung mga babaeng matino at dapat pinipili mo, wala talaga sa online dating app kasi hindi na nila kailangan mag-online dating. So, kung may nakilala ka ng babae, kahit saan mo man siya nakilala, you need to level yourself. Kasi kung wala kang pera, walang magkakagusto o magkaka-interest sa'yo. Walang papatol sa'yo na matinong babae. So, ang kailangan mo, maayos ang estado ng buhay mo. May work ka,
financially stable, at mas maganda kung successful ka na. Nasabi ko yan kasi kapag single dad ka, tapos gusto mo makipag-date sa babae, so ano sa tingin mo ang magiging tingin sa'yo ng babae kung mukha kang mahirap at boring ang buhay mo? Next dyan, dapat screen out o kilalanin mong maigi ang babae na gusto mong i-date o yung gusto mong makarelasyon. Kung ako kasi yung tatanungin mo, number 1 na dapat iniiwasan mo yung mga single mother. Kasi hindi ka magkakaroon ng peace of mind kapag sila ang pinili mo. Make sure na may haligi o friend ka ng isang lalaki para may option ka palagi. Para mas maintindihan mo, panoorin mo yung video ko tungkol sa bakit dapat iwasan mo ang dalagang ina para mas maintindihan mo yung mga risk ng pakikipagrelasyon sa kanila. One more thing, ang pagkakaroon ng blended family and relationship sa single mother ay pwedeng ikapahamak ng anak mo. Kasi halimbawa, kung anak mo ay babae, tapos yung anak ng single mother ay lalaki, don't expect na magiging safe yung anak mong babae doon sa lalaking hindi niya kadugo. Madami kasing batang babae ang nabibiktima ng sexual assault dahil sa blended family scenario. Tandaan mo, yung proteksyon ng anak mo ang pinaka-importante, hindi ang babaeng nagpapatayo ng manoy mo. Tandaan mo yan. Mas mainam din kung papanoorin mo na lang yung video ko tungkol sa babae na dapat pinipili mo agad para magkaroon ka ng checklist sa pagpili ng babaeng kakarelasyon mo. Tandaan mo, wag na wag kang magmamadali sa pakikipag-date at pakikipagrelasyon. Enjoy mo lang yung dating life mo at wag ma-stress kahit na mabasted ka man o mag-ghosting ng babae. Basta ang mahalaga, alam mo yung priority at value mo. Kasi ang mga high value na babae, sa totoo lang, hanggat maaari, umiiwas sila sa mga lalaking may anak na o single dad kasi ayaw nila ng may kahati. Diyan pa lang, dapat malawak ang pasensya mo para hindi ka mauwi at maging desperado at pipili ka ng babaeng madaming issue sa buhay at naghahanap lang ng magsasalba sa kanila. Minsan nga, kahit yung mga single mother, maselan pa din yan sa mga pagpatol nila sa single dad. Kasi ang gusto talaga nila yung magsasalba sa kanila at magpro-provide ng walang kahati. Mas nagiging selosa sila, mas pinagseselosan nila yung anak ng lalaki. Pero ang mga well-off o mayaman na single daddy, gaya ng sinabi ko, may mga haligi o premia ng isang lalaki. Kasi sila yung mga lalaking madaming option sa buhay. So, hindi talaga sila papatol basta-basta sa mga babae na pwedeng makasira sa buhay nila. Paano ako nakabalik at na-conquer yung dating scene habang ako ay single dad? Ang diskarte kasi na ginawa ko, never kong pinakilala sa anak ko yung babaeng nakaka-date ko kahit na nagkaroon ako ng relationship sa kanila. Bakit? Kasi hindi ko pa sila kilalang lubusan talaga. Kahit na excited siya na makilala yung anak ko, hindi pa rin ako pumayag na ipakilala sa kanya. Kasi ayaw kong mag-invest yung anak ko ng time at emotion dun sa babaeng hindi pa ako sure. Kailan mong masasabing sure ka na sa babae? Ulitin ko, may checklist kasi akong ginamit. Like, yung babaeng dapat piliin mo agad at babaeng dapat iwasan mo agad na videos ko. May standards ako na hinahanap sa babae talaga. Kaya sinabi ko kanina na dapat hinay-hinay lang at slow pacing ang pakikipag-date para hindi ka mapasubo sa sitwasyong ayaw mong maulit sa'yo at masira ang buhay mo at ng anak mo. Kung matagal ka nang nanonood sa mga video ko dito sa channel na to, hindi mo na talaga kailangan panoorin itong video na to kasi pinaliwanag ko na lahat ng dapat mong matutunan, iwasan, paanong diskarte, saan makakakilala, kailan ka dapat pumasok, at yung mga dapat ginagawa mo sa buhay para maging lalaking karapat-dapat ka sa babae. Kaya kung may time ka, try mo panoorin kasi as much as possible,
ayaw kong humaba ang video na 'to dahil sobrang dami ang issue ng babae kung paano pumili at dapat mong tandaan para hindi ka maisahan o masira yung buhay mo. Tandaan mo, 'wag na magmamadali sa pagpasok sa isang relasyon. Maglaan ka ng oras para mas makilala mo ng lubusan yung babaeng dini-date mo. Ito lang kasi yung pagkakataon mo para mas makilala mo siya ng maigi, malaman mo yung ugali niya, yung kakayahan niya, kung nagko-compliment siya sa buhay mo, at kung kaya niyang panindigan yung pagiging bagong ina dun sa anak mo. Tandaan mo rin ang healthy relationship ng anak mo at sa'yo ang pinakamatibay na pundasyon mo kung sakasakali kang maghanap ng bagong babae na ipapasok sa buhay mo. Pang-apat na tip, mahalaga ang family support. Siyempre, kung mag-i-start ka ng makipag-date sa mga babae, tapos diyan na susunod yung pagkakaroon mo ng overnight sleep. Make sure na may kasamang pinagkakatiwalaan mong kapamilya ang anak mo dun sa bahay mo. Kasi importante yan. Gaya ng sinabi ko kanina, gagawin mo ang lahat ng paraan para ma-screen mong maigi yung babae at makilala mo siya. Kasi ang bahay mo ang safe zone mo at ng anak mo. Kung afford mo, umupa ka ng studio type apartment para hindi ka palagi aasa sa hotel at motel para magkaroon kayo ng bedroom fan. Yan kasi yung pinaka-safe na diskarte at siguro baka makamura ka. Bakit ganyan ang sinasuggest ko? Kasi ang babae, hindi mo talaga makikilala agad ng maigi yan kapag hindi mo nakakasama sa iisang bubong. Hindi mo malalaman yung mga quirks o yung mga hindi mo gustong ugali niya. Di ba pinaliwanag ko na sa previous videos ko ang totoong kailangan mo sa babae na dapat kaya kanyang bigyan ng anak, dapat may regular access ka sa sex pag gusto mo, binibigyan kanya ng komportabling buhay sa bahay mo, at nakakapalagayang loob at sinusuportahan niya yung mga desisyon mo sa buhay. Yan yung mga bagay na kailangan mo sa isang babae. Dahil dyan, hindi enough talaga yung 3 to 6 months na pakikipag-date para ma-unlock mo yung totoong ugali ng babae. Kasi magaling silang magpanggap. Minsan nga inaabot pa yan ng taon bago mo talaga malaman. Mas mainam nga na huwag ka makipag-live-in sa kanila, lalo na kung hindi ka pa talaga sure dun sa babae. Yung tipong pumupunta lang siya sa apartment mo na pagka gusto mo o gusto niyang pumunta. Kasi mahirap talagang mapasubo dun sa babaeng nagpapanggap lang at yung naghahanap lang ng sugar daddy. Panglimang tip, presence of mind. Dapat palaging on check ang haligi o frame mo. Kasi ang mga babae, dapat sila yung pumapasok sa mundo mo. Hindi ikaw yung papasok sa kanila. Kailangan ma-maintain mo ang mindset na yan para hindi ka mauwi na ikaw yung kinokontrol ng babae at unti-unti nang nagiging toxic yung relasyon mo sa kanya. Kasi nga, baka hindi mo na magawa yung gusto mo. Tapos, yung tipong pinakasalan mo na siya, tapos, alam mo yun, biglang nagbago yung ugali tsaka yung pakikitungo niya sa anak mo. Kasi, alam mo yun, beneficiary mo na siya. Napaka-importante na may matinding pagnanasa sa yung babae at ikaw yung first choice at pinakagusto niya. Dapat din sa paningin niya, ikaw lang yung lalaking pinaka-the best na makukuha at makakasama niya. Yan dapat yung pinapakita mo sa babae para hindi ka maging under desire at dapat alam niya din na kayang-kaya mo siyang palitan anumang oras na may ginawa siyang mali o yung hindi mo gusto. Yan dapat ang haligi mo bilang isang lalaki kapag nakikipagrelasyon ka sa babae. And always trust your instinct. Kapag may naramdaman kang hindi maganda sa kanya, huwag kang mag-aatubili na i-next siya. Kasi once na may duda ka, sure na walang kaduda-duda na tama ka sa nararamdaman mong hindi maganda dun sa babae na yon. Tandaan mo yan. Okay? Pang-anim na tip, time management. Siyempre, ama ka ng anak mo at may responsibilidad ka bilang isang ama niya. So, dapat
hindi lang pambababae ang iniisip mo at ginagawa mo sa free time mo. Make sure na hindi mo napapabayaan ang anak mo sa lahat ng aspeto sa buhay niya habang nakikipag-date ka sa iba't ibang babae. Dapat maramdaman ng anak mo na palagi kang nandyan para sa kanya. Kasi once na matutunan mo yung diskarte sa mga babae, sobrang dali na lang maghanap ng babae at palitan sila. Pang-pitong tip, time is your best friend. Pagkakaroon ng mahabang pasensya at pagiging mahinahon ang pinaka-greatest asset ng isang lalaki kapag naghahanap sila ng babaeng gusto nilang makarelasyon. So, wag ka magsesettle doon sa mga babaeng pwede na. Dapat ang babaeng ipapasok mo ay sure na pasok sa standards mo at deserve mo at ng anak mo. So, hindi ka dapat padalos-dalos dahil walang divorce dito sa Pilipinas. Palaging nasa huli ang pagsisisi if ever na ikinasal ka sa maling babae. Pangwalong tip, kailan mo lang dapat ipakilala ang anak mo dun sa babaeng karelasyon mo. Sinabi ko sa umpisa kanina doon sa tip number 2 na communication to your child is the key. Pumili ka ng tamang panahon para dito. Yung tipong yung relasyon mo dapat dun sa babae ay may stability na, committed na siya, at may trust na kayo sa isa't isa. Yung dapat itinuturing niya na ito na parang tunay niyang anak o kahit man lang tunay na pamangkin kasi diyan mo makikita kung paano siya magkaroon ng interaction o pagtingin dun sa anak mo. Dapat i-reassure mo dun sa anak mo na siya yung pinakamahalagang tao para sa iyo. At baka sakali, pwede ding madagdagan siya ng kapatid. Dapat sinasabi mo rin sa kanya na hindi mapapalitan o magbabago kung ano yung relasyon na meron kayo ng anak mo. May mga pagkakataon kasi na nire-reject ng mga anak yung nagiging girlfriend o bagong karelasyon ng tatay nila. So, kaya ko nga sinabi na dapat meron kang second house o apartment para hindi mo kailangan ipilit na magsama sila sa isang bahay. It takes time kasi para maintindihan ng bata yung totoong sitwasyon sa pagkakaroon ng bagong relasyon ng kanilang ama. Yan yung kabuuan ng dating tips ko para sa mga single dad na hindi pa kasal. Kaya ko yan inulit kasi para talaga ito sa mga lalaking hindi pa kasal pero single dad. May mga lalaking nagpapanggap ng single dad kahit kasal pa sila. 'Di ba? Illegal yan dito sa batas natin sa Pilipinas. Kaya nga kahit anong oras, pwedeng maghabol yung asawa nila at kasuhan sila ng kasong pwedeng isampa sa kanila. Kung hindi ka pa talaga kasal, mas madami kang pagkakataon para makapili ng babaeng tama para sa iyo at magko-complement sa buhay mo na pasok sa standards mo at matatanggap ng anak mo. In short, nagkamali ka na minsan. Wag mo nang uulitin yun at be a better father for your children. Kung may naging value o nagustuhan mo ang video ko na to, please like and subscribe. At kung may tanong ka o offer na ibang solusyon, gaya ng suggestion tungkol sa buhay ng isang binatang lalaki, please comment down below. Muli, ang buhay ng tao ay baluktot, bilog at maiksi. Nasa atin ang daan para ito'y dumiretso, umikot at humaba. Magandang araw mga kapatatas, mga karepapits, mga katolits. Peace!